Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2012 fantasy comedy movie na may pamagat na The Brass Teapot. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat! Magsisimula ang pelikula sa mag-asawang nagngangalang John at Alice, na kasalukuyang may problema sa salapi. Ang masama pa nito, pareho silang loser sa kanilang buhay. Nagtatrabaho si John bilang isang telemarketer, ngunit mukhang hindi siya gaanong gusto ng kanyang amo, dahil mahina ang performance ni John sa pagbebenta ng mga bagay. Binalaan niya si John na sumunod sa mga panuntunan ng kumpanya, kung hindi ay tatanggalin siya sa trabaho. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na mukha at mahusay na akademikong background, si Alice ay patuloy na nabibigo sa kanyang mga panayam sa trabaho, ngunit hindi siya sumusuko. Ang dati niyang kaeskwelang si Arnie ay bumisita kay Alice upang mangolekta ng bayad sa upa, at laking gulat nito nang malaman ang kanyang kalagayan dahil isa siya sa mga may posibilidad na magtagumpay sa buhay sa mga estudyante ng high school. Nawalan ng pag-asa si Alice nang malaman niya na ang kanyang balance sa bangko ay babagsak sa negatibo, kapag ang may-ari ng bahay na si Arnie ay nag-cash ng kanilang tseke para magbayad ng upa sa bahay. Sa gabing iyon, pumunta sila sa party ng dati nilang kaklase sa high school kung saan naabutan ni John si Chuck at naglalasing ang mag-asawa dahil libre ang mga inumin. Kinabukasan, habang papunta sila sa grocery, nabangga ang kanilang sasakyan ng isang truck, napilitan silang huminto nang makarating si Alice sa isang misteryosong tindahan ng antigong pag-aari ng isang matanda. Palihim siyang pumasok sa tindahan, ngunit nakita siya ng matanda at tinanggap siya. Kalaunan, nang sinagot ng matanda ang telepono, ginamit ni Alice ang pagkakataong ito para nakawin ng brass teapot at agad na umalis sa shop kasama ang kanyang asawa. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni John ang kanyang nakakabagot na buhay bilang isang telemarketer, nang biglang ipinakita ng katrabaho niya ang larawan ng kanyang amo na nakikipagrelasyon. Samantala, habang naghahanda si Alice para sa susunod niyang interview, hindi sinasadyang napaso niya ang kanyang sarili. Nang biglang nagkaroon ng pera sa loob ng teapot. Sa wakas, nalaman niya na ang brass teapot ay maaaring maglabas ng pera batay sa sakit na nararamdaman ng may-ari nito. Pagkatapos, sinadya niyang saktan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, ipinatawag si John ng kanyang boss sa silid kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa performance ni John sa pagbibenta, kaya kailangan niya itong tanggalin, sa kabila ng pagkakaroon nito ng akademikong degree at matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Nanlulumong umuwi si John. Laking gulat niya nang matuklasan niyang napakagulo ng kanyang bahay at may nakita siyang mantsa ng dugo sa sahig. Agad siyang tumakbo sa kwarto kung saan nakita niyang nakahiga si Alice na walang malay. Sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang trabaho, ngunit hindi nag-alala si Alice at ipinakita sa kanya ang teapot. Nagulat si John nang lumabas ang ilang pera mula sa teapot pagkatapos siyang masaktan. Sa paglaon, nalaman nila na ang teapot ay maglalabas ng mas maraming pera, kung makakaramdam ng mas matinding sakit ang may-ari nito. Gayunpaman, nag-aalala si John at sinabi niya na ang teapot ay mapanganib, ngunit ang kanyang asawa ay lulong na dito. Kinabukasan, nagpasya si John na ibalik ang brass teapot sa may-ari nito. Gayunpaman, sarado ang tindahan ng antik at pinag-iisipan niyang muli ang kanyang desisyon dahil kailangan niya ang pera para mabuhay. Sinubukan niyang ibenta ang teapot sa isang palabas sa TV habang si Dr. Ling ay hindi sinasadyang nakita ito at interesado siya sa teapot. Gayunpaman, bago niya ito ibenta, nakipag-deal si John kay Alice na gamitin ang teapot hanggang sa magkaroon sila ng sapat na pera, sa eksaktong 1,000,000, para bayaran ang lahat ng kanilang utang. Pagkatapos ay sinadya nilang saktan ang kanilang sarili sa iba't ibang paraan, gaya ng pagpapatato, pagpunta sa dentista, at iba pa. Kinabukasan, sa wakas ay handa na ang mag-asawang pumunta sa bahay ng kapatid ni Alice. Hindi sila makapaniwala kung paano nabayaran ni John ang lahat ng utang habang nagtatrabaho bilang isang telemarketer. Na-offend si John at naging tense ang sitwasyon sa tanghalian. Sa puntong ito, opisyal nang yumaman ang loser na mag-asawa. Biglang may kumatok na dalawang lalaki na may Harry Potter suit at sinabing ang teapot ay ang kanilang mahalagang pamana ng pamilya. Habang binubugbog si John, ibinunyag nila na ang matanda sa antique shop ay ang kanilang lola na namatay ilang araw lang at nandoon sila para kunin ang teapot.
Inamin ni Alice na nagawang itago ang teapot, na naibenta na ang teapot at ibinigay sa kanila ang lahat ng pera. Ang mga lalaki ay naniwala sa kanya, pagkatapos ay umalis na ng bahay. Kalaunan, sinubukan nilang hanapin ang pinagmulan ng brass teapot sa library kung saan natuklasan nila ang isang aklat na tahasang nagsasabi sa kanila na ang teapot ay talagang mapanganib. Palihim na pinutol ni Alice ang page para hindi makita ni John ang babala. Makalipas ang mahabang paghihirap nila, dahan-daang nabili ng mag-asawa ang kanilang pinapangarap na bahay at kotse. Nagawa pa nilang magsagawa ng sarili nilang house party kung saan inimbitahan ni John ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan na tikman ang bagong vodka. Biglang dumating si Dr. Ling sa kanilang bahay, ipinahayag ang kanyang interes sa teapot. Ngunit tumanggi ang mag-asawa na ibenta ang teapot at binalaan sila ni Ling na kailangan nilang ibigay ito sa kanya bago pa maging huli ang lahat. Wala silang pakialam at walang pakundangan na pinaalis siya ng bahay. Nang gabing iyon, naghahapunan sina Alice at John kasama ang dati nilang mayayamang kaibigan na sa simula ay minamaliit sila. Pagkatapos, binisita sila ni Arnie at ipinahayag ang kanyang selos sa mag-asawa, nakatakatak ang yumaman sa loob ng maikling panahon. Bigla niyang inagaw ang teapot at pagkatapos ay itinapon sa kalsada bago niya ito sagasaan ng kanyang sasakyan. Nagpanik ang mag-asawa, ngunit katakatak ang hindi man lang ito nagasgasan. Pumunta sila kay Dr. Ling na nagpaliwanag ng kasaysayan ng brass teapot. Ang teapot ay lubhang mapanganib at ipinangako niyang itatago ang teapot kung ibibigay ito ng mag-asawa dahil hindi ito masisira. Naging sakim si Alice at tumangging ibigay ito kay Dr. Ling. Kinagabihan, ang mga lalaki ay pumasok sa bahay at ninakaw muli ang lahat ng kanilang pera. Lumalabas na wala silang pakialam sa teapot at gusto lang nilang kunin lahat ng pera dahil nauunawaan nilang ito ay isang napakadelikadong bagay. Sinubukang kunin ni Alice ang kanyang pera, ngunit nawalan siya ng malay nang pinalo siya sa ulo ng isa sa mga lalaki. Kinaumagahan, umiyak si Alice sa kawalan ng pag-asa, dahil nawala sa kanila ang lahat ng kanilang pera at ang teapot ay naglalabas na lamang ng kaunting pera kaysa dati. Dahil doon, pumunta si John sa isang pub at hinamon ng isang malaking lalaki na labanan siya. Dahil dito, nabugbog siya. Isang araw, nalaman ni Alice na ang teapot ay maaari ding kumita ng pera, batay sa sakit ng mga kalapit na tao pagkatapos masaktan ng isang skateboarder sa kanyang harapan. Napagtanto na hindi na kailangan ang pananakit sa kanilang sarili upang makaipon ng pera, pagkatapos ay pumunta sila sa isang boxing match at umupo ng isang tao upang magpatato. Sa kanilang pag-uwi, si Alice ay hindi na makontrol at naghangad ng mas maraming pera. Halos kusa niyang banggain ang isang lalaki gamit ang kanyang sasakyan, sa kabutihang palad ay nagawa ni John na iliko ang kotse. Nagalit si Alice at pinagalitan si John, sinigawan siya na wala siyang silbi. Nasaktan si John sa kanyang mga salita, ngunit ang teapot ay biglang naglabas ng pera. Hindi nagtagal, nalaman ng mag-asawa na ang teapot ay maaari ding kumita ng pera mula sa psikolohikal na sakit. Simula noon, nagpalitan ng masamang sikreto ang mag-asawa sa isa't isa. Ang isa sa mga lihim na ikinagulat ni John ay ang lumabas na minsang hinayaan ni Alice na si Arnie na sumama sa kanya. Agad na tinungo ni John ang caravan ni Arnie at ibinunyag ang sikreto sa harap ng kanyang kasintahan, si Brandy, na naging sanhi ng away sa pagitan ng mag-asawa. Nakita ni Arnie ang teapot at naging kahina-hinala ito. Matapos ibunyag ang lahat ng kanilang mga sikreto, plano nilang sirain ang kasal ng iba upang makakuha ng mas maraming pera. Naghahatid sila ng isang pakete sa kanilang bastos na kapitbahay na naglalaman ng kanilang patay na aso, na lumabas na namatay dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa. Ibinunyag din ni John sa asawa ng kanyang dating boss na ang kanyang asawa ay may relasyon. Ang mga pagkilos na ito ay nagpayaman sa kanila. Plano pa nga ng walang pusong mag-asawa na ipagkanulo ang kapatid ni Alice, ngunit lumalabas na mayroon pa rin silang puso at kanselahin ang kanilang planong sirain ang sikreto ng kapatid ni Alice sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Alice sa perang kinikita niya at nagmumungkahi na pumatay sila ng pedophile o nagbibenta ng droga para kumita ng napakalaking halaga mula sa teapot. Naghanda sila ng libingan para sa kanilang potensyal na biktima, ngunit biglang lumabas si John nang mapagtanto niyang nagiging masama na ang kanyang asawa. Palihim niyang binisita si Dr. Ling at humingi ng tulong sa kanya. Ang doktor ay nagudyok sa kanya na ibigay ang teapot. Umuwi si John at hinanap ang nawawalang pahina ng aklat.
Binantaan niya si Alice na papatayin niya ang kanyang sarili kapag hindi siya tumigil. Pagkatapos ng pagdadrama ni John, sa wakas ay nakumbinsi niya itong huminto dahil pinili pa rin siya ni Alice kaysa sa pera. Kinagabihan, pinasok ni Arnie at ninakaw ang brass teapot mula sa mag-asawa. Dahil kailangan nilang ihatid ang teapot kay Dr. Ling mismo, pumunta sila sa kanyang caravan kinabukasan kung saan nakalaban ni John si Arnie. Hindi nagtagal, nagpakita si Brandy at tinangka ng baliw na mag-asawa na patayin sina John at Alice. Biglang pumasok ang mga kakaibang lalaki at naganap ang putukan sa pagitan ng baliw na mag-asawa at kakaibang lalaki. Napatay ang lahat maliban kina Alice at John, at ang putok ng baril ay nagpahintulot sa teapot na makabuo ng malaking halaga ng pera. Kinolekta nila ang lahat ng pera at sa wakas ay handang ibigay ang teapot kay Dr. Ling, na naghihintay sa labas. Pagkatapos noon, nagpasya ang mag-asawa na ibahagi ang kanilang kayamanan sa kanilang mga kapaspalad na kaibigan at umalis sa lungsod gamit ang kanilang lumang kotse. Samantala, inihagis ni Dr. Ling ang tansong teapot sa gitna ng dagat. Dito na matatapos ang ating palabas, sana ay nagustuhan ninyo. Marami pong salamat.